Hello to all my beloved star viewers. Kamusta po kayong lahat? So love, love, love lang tayo dito sa aking YouTube channel. If ever na hindi man kayo po nakaka-resonate sa aking reading, then maybe sa next reading natin, next video, baka naman ay makuha na natin yung energy mo at makaka-resonate ka. Okay? So bawal ang nega dito at sana ay unawain. Okay? Dahil ito ay collective reading, general reading, hindi po ito makaka-resonate sa lahat. Okay? So meron tayong 3 piles here. So again, ang hula natin is about sa tingin mo na ito ang nararamdaman ng person mo sa iyo versus sa tunay niyang nararamdaman sa iyo. Okay? Ang totoong nararamdaman ng person mo sa iyo. Okay? So, we have 3 piles here. We have pile 1, pile 2, and pile number 3. So again, uulitin ko lang, before you choose any of this pile, siguraduhin mag-meditate ng konti. Isalarawan nyo sa isipan ninyo yung person mo. Okay? And then once you think of your person, okay, and tandaan buksan ang iyong mga mata, and which pile na siyang tumatawag ng inyong atensyon. Okay? So that will be the pile that meant for you na malaman kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. If ever na 2 or 3 yung pile na drawn kayo, then maybe baka na-scattered. Okay? Baka lahat-lahat ng energy ay nandoon sa 3 nating mga piles. If ever lang na drawn kayo sa mga pile na dito na meron tayo. Okay? Feel free to choose 1, 2, or 3. So yeah, start na natin. Hello, pile number 1. So uulitin ko lang ang ating pamagat or content ng ating reading ngayon is about ito, kung sa tingin mo, ito ang nararamdaman ng person mo versus kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman sa iyo. Okay? So, okay, you know what? Let's get this thing. Spirit guide angels, let me know. Okay, tanungin natin sa universe kung ano yung current feeling mo or feeling ng person mo sa tingin mo. Okay? Spirit guide angels, hindi ko na kukunin yung current energy mo, ha? Kukunin ko na lang yung current energy ng sa tingin mo ang nararamdaman ng person mo sa iyo. Okay? Spirit guide angels, ano sa tingin ng ni pile number 1 sa person nila? Okay. We have here 8 of Swords in reverse. 2 of Pentacles. Para kayo nagdadalawang isip. Kung totoo ba itong nararamdaman ng person mo sa iyo. Siguro talaga ang feeling nyo na nararamdaman, kayo na mismo nakakaramdam na struggle. Okay? Nararamdaman nyo yung person nyo kung minsan struggle siya, kung anong nasa loobin niya. You are trying your best na, sinusubukan nyo yung best nyo na maibigay yung kung ano yung makapagpapatuwa sa kanya. Okay? That's the energy that I'm getting. Okay? Ayaw yung maano siya. Sa tingin mo, like I said, you are trying your best na maging masaya yung person mo sa iyo. Okay? Or siguro parang jolly ka talaga, pile number 1. Masayahin kang tao. And that's why you think na kahit na parang nagiging clown ka na sa person mo, you think na nagiging masaya siya. Yun ang nararamdaman mo. Okay? Na ayaw mo siyang ayaw mo siyang, yung tipo na ayaw mo siyang sakalin. Okay? So parang go with the flow ka lang. And that's how you feel. And na siyang nararamdaman ng person mo ngayon sa iyo. Okay? Na hindi naman, wala ka namang pagkukulang kasi lahat ginagawa mo sa kanya. Ayaw mo siyang masakal, ayaw mo siyang, yung lahat, yung, hindi naman, parang wala siyang privacy. Okay? So may freedom. Binibigyan mo siya ng freedom. Na siyang iniisip mo na, ano ka naman, na masaya sa sayo at feeling niya na, may freedom naman siya sa'yo. Okay? Yeah. What else, Spirit Guide Angels? Ano ang tingin ni pile number 1 ng nararamdaman ng person nila sa kanila? Tingin ng person. Okay. You know what? Hold on, guys. Yeah. So, ang nararamdaman ng person mo ngayon sa'yo, sa tingin mo, ikaw kasi yung tao na,
nakikita niya sa tingin mo, yung give and take. Okay? Hindi ka naman magdamot niya. Ikaw yung workaholic. Okay? So, feeling mo, more kasi on your about yourself. Okay? So, feeling ko ba parang mixed energy na kukuha ko sa person mo at sa'yo. Parang naghahalo-halo yung energy yung dalawa dito. Pile number 1. So, again, parehas kayo. Okay? Most likely mutual na parehas kayo nag-give and take. You guys are, okay, nagiging balance. Okay? Tinutulungan mo siya, pinapakinggan mo siya. Okay? Na hindi ka naman naging madamot sa kanya. Okay? When it comes in this relationship, yung talagang parehas ka nagtutulungan. Okay? So sa tingin mo, kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, ganun din. Kasi parehas kayo Parehas kayong focus sa finances ninyo, okay, sa work-related ninyo, nagtutulungan kayong pareho, you're trying your best na hindi kayo na-stuck sa isang sitwasyon, talagang both of you trying to may pagtutulungan dito. Okay? Parehas kayong sinusubukan niyo may pagkakaintindihan. Okay? O magkakaintindihan. Something like that. Okay? You're trying your best to understand each other. Okay? And you think the same thing. Kasi lahat binibigay mo. Okay? Kung sino man sa inyo ay yung tipo na nalulungkot, isa naman sa inyo naman ay napapasaya sa person mo. Kunwari, yung person mo nalulungkot. So, you're trying your best na mapasaya mo siya. And same thing sa person mo, kung ikaw naman nalungkot, pinapasaya ka rin niya. Okay? So, ang ganda rin ng energy niyong dalawa. Parehas kayo talaga nagtutulungan. You are trying to understand each other. Siguro meron ditong long distance relationship. Okay? So, you think na you are giving your best, na alam niya, nararamdaman niya yung sikap mo sa relasyon ito na both of you are helping each other na magkaroon ng mag-grow itong relasyon itong communication. It could be also communication. Okay? Yung iba naman sa inyo, parang long distance lang, parang siguro chatting online. So parehas kayo na parang both of you are exchanging communication, the same thing. Same energy. Parehas kayo ng energy. Okay, sa pagtutulungan, financially, to have conversation, parehas. Talagang maganda yung bonding ninyo. Parang nag-click kayong dalawa. Okay? Mahilig kayong tumulong at same thing sa person mo. Nakikita din ng person mo, you are working hard sa finances mo. And ikaw yung tao na mahilig tumulong sa kapwa na nangangailangan. Okay? So, siguro, pero I'm hearing like destiny. Okay? Yeah. Yeah, I'm getting like there's a long distance here. And, more on long distance. Hindi na kailangan na siguro sa abroad. Yung iba siguro sa inyo nasa abroad. Siguro yung iba naman sa inyo ay talagang may distance lang sa inyong dalawa is because of kailangan na lumayo ni person para lang sa trabaho. It could most likely related sa trabaho Kasi parehas kayong busy sa trabaho. Finances, building this relationship, the communication. Okay? Parehas naman kayo na you guys are in the same page, ika nga. Okay? So, you think na kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, ganun din ang nararamdaman niya sa iyo. Okay? So, alamin natin kung ano talaga ang nararamdaman ng person mo sa iyo. Okay? Hold on. Hi, Spirit Guardian Angels. What's the true feeling ng person ni pile number 1? What's the true feeling of the person ng ating pile number 1? Okay. Tunay niya nararamdaman. Ang tunay nararamdaman ng person ni pile number 1. Ang pile number 1 natin. The person. The person's feeling are pile number 1. Parang ayaw na yata lumabas ng baraha.
Ito parang gusto pang lumabas. Yeah, your person missing you, namimiss ka niya, lalong-lalo na kung nagkakaroon kayo ng pagkakalayo, kahit konting oras lang, naalala ka niya, kahit sa trabaho, kahit na kabarkada kabarkada ang kasama niya, or just a little bit na magkalayo lang kayo, kahit saglit lang, namimiss ka ng person mo, kasi I'm saying, I don't know, nakukuha ko kasi yung energy na isa sa inyo talaga ay napaka jolly. May pagka-clown, parang talagang entertainer. Okay? Mahilig sumayaw or talagang joker. Okay? Yeah, yung iba naman sa inyo ang tunay yung nararamdaman sa iyo, the way ng pagka naalala ka ng person mo sa malayo. Okay? Pag napalayo siya sa iyo, inisip niya, si pile number 1, for sure natutulog yun. Mahilig matulog yun eh. Okay? Natintindihan ko naman kasi pagod yun. Okay? And for sure na kailangan niya ng tulog, kailangan niya mag-relax. Kasi ayaw kong na ano yung katawan niya. Parang nasisira yung katawan niya, or parang ayaw ko na lumaki or ano ba yung lumaki. Siguro yung iba dito is talagang parang too young. Okay? Para bang I'm getting the energy na may bata pa at may medyo may edad na. Okay? So para bang siguro ikaw nag-aaral or something like that. Just take what's reasonable for you here, kasi ang dami-daming energy ng ating pile number 1 dito. So this is hindi ito makaka-resonate ng mga sa inyong lahat ha. Basta kung ano lang nakukuha kong energy, yun na yun. So yeah. So nakukuha ng person mo, nakikita niya na ang tunay yung naramdaman sa iyo, you bring happiness with them. Okay? Whenever na naisip ka niya, minsan nga parang nakikita niya, parang nagkakaroon siya ng pagkakamali na, ay, si pile number 1, yun pala. Hindi pala si pile number 1. Parang ganong energy. Okay? So, we'll say, kahit sa airport, sa trabaho, o sa daanan, yung, minsan pagka nakita siya na parang ka-look-alike mo, iniisip ka na niya, naalala ka niya. Okay? Nami-miss ka ng person mo. Your person sees you na can have a happy family, to be a mother of their children or a father of their children. Okay? This could be also your husband or your spouse. Okay? I'm also hearing like this is your soulmate, pile number 1. Yeah, this is like when it comes, talagang your person, the true feeling of your person, pile number 1, this is really like more on your soulmate, your destiny. Okay? It's very beautiful feeling. Talagang namimiss ka niya. Mahal na mahal ka ng person ito. Pagka iniisip ka niya, you bring joy in his heart, okay, in his life, sa environment niya. Talagang ikaw lang yung maaasahan niya. Yeah. Yung iba naman sa inyo, siguro there's a feeling na parang may mga healing process pa siya. Siguro nasaktan na siya sa iba. And your person still trying na, kumbaga parang nililinang niya muna yung nararamdaman niya sa'yo. Kung ikaw na ba talaga. Kasi ayaw niya na masaktan. So parang talagang pinag-aaralan niyang mabuti. Okay? Kung ikaw na ba talaga ang the one ng iyong person. Okay? But whenever your persons think of you, he sees you a very beautiful person. Like talagang masayahin. Minsan batang isip, kahit batang isip, gustong-gusto nga niya eh. Kasi masayahin ka. Okay? Hindi puro na lang yung talagang seryoso na lang palagi. Kasi ikaw yung tao na kung ano yung pinag-usapan, kunwari nasa mood siya na masayahin, ganun ka rin. Kung nasa mood siya na seryoso, ganun ka rin. So both of you are in the same page. So very beautiful message here. So yeah, your person sees you, you are the only one. You are the one. Okay? Yung iba naman sa inyo,
iniisip pa niya kung ikaw na ba talaga ang the one. But whenever your person, okay, na yung pag-isip niya na kung ikaw na ba ang the one, whenever your person, he or she, okay, it doesn't have to be na yung yung gender, ikaw na yung the one. Okay? If your person is trying to heal from the past relationship, your person also sees you na to the one and have a children, build a family. Okay? Yung iba nga sa inyo ay may pagpaplano na. Okay? Both of you are planning na mag-upgrade, okay? Itong relasyon ito. Okay? Kasi meron ditong mag-asawa na, meron naman dito na parang getting to know each other pa. So yung getting to know each other pa, your person is still trying to heal from the past relationship. Okay? Yeah. Merong pahabol na energy dito na parang may third party dito. Na may person dito na married na, but your person sometime, kung yung person mo ay married na, hindi to para sa lahat na may mga anak na, whenever your person think of you, naalala niya yung mga happy moments niya, ninyong dalawa. Naalala niya yung, parang nag-flashback sa kanya yung mga pangyayari na masaya kayo pareho. Siguro yun nga lang parang, I'm getting like parang, ito yung parang hindi naging kayo. Siguro parang give up ka niya. Para ba may pagsisisi siya? Kung ito yung kung isa sa inyo dito ang may yung related sa third party. But whenever the person sees you, think of you, napapa-throwback siya. Napapa-flashback siya sa mga happy moments ninyong dalawa. Okay? Yeah. Okay. So, ano pa? Okay, what else? What else, Spirit Guide Angels? My Spirit Guide Angels, ano ang gustong sabihin ng person? Okay. Yung true feelings ng person, ng ating pile number 1, ng person nila. Ano ang gustong sabihin ng person nila? Yung puso. Alamin natin kung ano ang nasa puso nila na gustong sabihin. Okay, Spirit Guide Angels, ano ang nasa puso ng person nila? Kay pile number 1. I bury myself in work to forget you. See? Meron ditong pagsisisi. Yeah. Your person let you go. Yung iba dito sa inyo. Ano pa, Spirit Guide Angels? Okay. I left you before you could leave me. Oh, see, di ba sinabi ko na kanina, parang siya yung nag-let go. Yun nga lang, may pagsisisi siya. Okay? Sometimes I stay awake thinking about you. Oh my God, talagang namimiss ka ng person mo, pile number 1. Okay? As mga may connection na sa person mo, still dating process, okay, or in a relationship, like again, your person always think of you. Kahit nasa malayo man kayong dalawa, or kahit yung person mo ay nagkakaroon ka ng distance, kahit short distance lang, napapaisip siya sa iyo. Kung kamusta yung pamilya ninyo, kung yung mga anak mo, siguro natutulog ka ng mga anak mo, or siguro natutulog ka kasi pagod ka sa pag-alaga ng mga anak ninyo. At yung iba naman sa inyo dito, your person is planning na ma-upgrade itong relasyon ito. Okay? Na anong tawag nito, na matuloy na sa kasalan. Okay? Siguro meron ditong talagang pagpaplano na pagpapakasal, yun nga lang ay parang nag-ipon pa yung person mo. There is may pag-iipon. Okay? Baka ikaw itong nag-iipon din. Parehas kasi itong energy. Parehas kayong busy sa trabaho, busy on saving up money for the future. See, I look for you everywhere. Diba sinabi ko rin kanina na minsan parang kahit nasa daanan, pag nakakita siya na parang ikaw, okay, and then pag tingin niya, hindi pala ikaw. Nagkakaroon siya ng pagkakamali. Yeah. So you and I were too young. So diba, nasabi ko rin kanina, diba, may young age. Siguro, again, I'm getting the energy na
there is a, baka yung person is older and then you are younger. So kaya parang may distance. Kaya para bang naipapaisip siya na, I'm not sure kung si pile number 1 na ba kasi this person is too young. Parang masyado pa siyang bata, hindi pa siya, this is not the right time yet. But again, kung talagang, kung may ano man hiwalayan sa inyong dalawa or somehow your person ghosted you, kasi I'm getting na ghosted, this is like, ano, diba? Kulay, color blue. So, parang may ghosted is like, freezing. Okay? So, meron ditong talagang may coldness, hindi pag-uusap sa inyong dalawa dito. So, kaya siguro hindi ka kinausap o siguro parang na-cut off yung communication ninyo, it's because your person think na masyado pa yatang bata si pile number 1. And that's why meron tayo kanina na is pile number 1 is the one kasi ayaw ko nang masaktan. Kaya parang gumibaf siya sa'yo, pile number 1. Parang ano na muna siya, parang bigla siyang naging cold sa'yo. Okay? It's because the reason na you were too young. Kasi meron tayong childish dito eh. Childish energy. But guys, kahit na batang isip ka man or you were too young, something like that, your person always think of that happy moment. Okay? You made them happy. Yeah. So, okay. So, final message na natin. Okay? Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Oh, yeah, I'm getting like there is destiny here. There's like a soulmate energy here. So maybe you guys most of you here are dealing with your soulmate. Okay? So again, even if you and your soulmate na nagkaroon kayo ng pagkakahiwalayan, okay? When the time is right, siguro kailangan talaga ng healing process ng ninyong dalawa. I'm getting like your person right now is in a healing process kasi ilang beses na siya nasaktan. Okay, so one day, if in God's grace, okay, in God's timing, you two will meet again. That's the energy that I'm getting. Okay, when both of you are free, okay, and again, in the right time, the God will let you meet each other again at the right time. So right now, parehas naman kayong busy. Busy sa trabaho, busy on traveling, focusing on yourself. Siguro, kasi isa sa inyo ay married na eh, or baka nga dalawa kayong married na rin. So, at the right time, at the right time, you and your person will meet up again. Okay? Kung hindi man sa ngayon, if it's not happening this time, in this lifetime, maybe in your next reincarnation. Because you two are soulmate. You two finding your missing pieces. Kaya nga siguro minsan parang nakakaramdam si person mo na if you're dealing with a third party or if you're dealing with a married person, kahit na married na siya, yung feeling niya na parang may distance. I'm hearing like parang alam niya na ikaw yun. Kaya lang married na siya, may pamilya na siya. Okay? Pero hindi niya lang pinapakita yung nararamdaman niya. Okay? Sa iyo at sa iba. Lalong-lalo na married na siya. Pero pagka napag-isa siya, naalala ka niya. You made your person happy. Naalala niya yung mga nakaraan. Okay? Parang more on like namimiss niya yung nakaraan din yung dalawa. Okay? At yung iba naman sa inyo, your person, like you are together with your person, pero kahit na nagkalayo man kayo or may mga pagkakalayo ng hindi masyadong malayo, like long distance lang, di ba? Yung iba na, sorry, pero medyo magulo. But anyway, kahit na andyan lang yung bahay, yung partner mo, okay, asawa mo, pagka napunta siya ng trabaho, naalala ka niya, your person miss you. Pag once nakauwi ng bahay ng person mo, talagang buong-buo yung binibigay niyang atensyon sa iyo. Kasi namimiss ka niya, naalala ka niya. Okay? At talagang, parang uuwi siya ng bahay na, ako na naman ang mag-alaga sa mga bata, ikaw na muna magpahinga. Very truthful.
Your person is very truthful, pile number 1. Yeah. So hanggang dito na lang, pile number 1. Sana ay nakaresonate kayo at pasensya na at medyo magulo-gulo yung energy kasi ang dami-daming energy na nakukuha natin. So sa next reading, I'll see you guys on my next reading ulit. So I love you guys and leave your comment below what you think about the pile you choose and I would love to know. So guys, I love you and bye! Hello pile number 2, kamusta po kayong lahat? So ang reading natin ngayon is yung tingin mo ito ang nararamdaman niya sa iyo versus ang totoong nararamdaman niya sa iyo. Okay? So make sure you are thinking, make sure na iniisip mo o sasalarawan mo yung pagmumukha ng person mo sa isipan mo at na makuha natin yung energy niya. Okay? So again, paalala ko lang, this is general reading. Hindi ito makaka-resonate sa lahat. Just take what resonates for you here. If not, then leave the rest. So, first things first, kunin natin yung energy mo. Pile number 2, Spirit Angels. Let me know ano sa tingin nila ang nararamdaman by person. Okay. I'm getting the energy that iniisip mo yung person mo ang babaero. Feeling mo siguro ikaw yung second choice. Siguro you are dealing with somebody na very attractive, seductive, very confident person. Okay. Feeling mo parang ang dami mong kaagaw. Yeah. Yeah. Siguro charming talaga or magandang-maganda itong ka-deal mo ngayon, pile number 2. Okay, 4 of Swords. Yeah. I'm getting the energy na para totoo talaga yung mo, no? Yung intuition. Kasi you guys are very intuitive, pile number 2. So, yeah, ang dami mong struggle when it comes to this relationship. Okay? Ramdam na ramdam mo na hindi lang ikaw ang nag-iisa, marami kayo. Para ba talagang parang habulin yung person mo eh. Yeah. Habulin pero ikaw naman itong huwag kayong humabol sa person ko dahil ako andito. Ako lang. Napaka-bitter ng energy mo, pile number 2. But anyway, so sa tingin mo, ang naramdaman, I'm getting like your person's also protective. Okay? I'm also getting the energy na yung iba sa inyo dito, your person think na ang dami niyang ang dami niyang kaagaw. You are very beautiful, charismatic, pile number 2. And yeah. And your person is really guided. Yeah. You guys are siguro you guys are Leo, a fire sign, air sign, okay? Or water sign. So, parang andito naman yata lahat ng energy dito. So anyway, so ang sa tingin mo na naramdaman mo ng person mo, I'm getting the energy na talagang parang medyo struggle. Parang struggle siya na makuha niya yung yung attention mo kasi ang dami mong like I said, ang dami mong admirer, pile number 2. Naramdaman ng person mo yun. Okay? And alam mo yan. Okay? Na charismatic ka, maganda ka, habulin ka, and kasi siguro gustong-gusto mo yung nainis yung person mo. Okay? Gustong-gusto mo yung nagiging seloso, yung umandar yung pagiging seloso o selosa niya. Okay? Kahit na konting bagay lang, talagang napaka-protective ng person mo. Very protective. Okay? And, yeah. Yung iba naman sa inyo, sa tingin mo na ang naramdaman niya sa iyo, again, may pagka-tigre ka rin or lion. Okay? So, alam mo na kung paano ka magalit, nakakatakot talaga. So, may give and take dito. So, kung galit na galit ka sa kanya,
alam mo na tatahimik lang siya. Okay? And meron naman tayong dito na para bang yung person mo halos hindi umiinom ng alcohol or ng alak, pero ikaw naman tong party person. Okay? Yeah, you guys are like a party person, and then parang tahimik lang siya. Parang lang siyang, andyan lang ako. Gagabay sa'yo, pile number 2. Yun yung energy niya sa'yo. Okay? Your person is trying to protect you. Naramdaman mo yung pagiging protektado niya sa'yo. Okay? Yung tulong niya sa'yo. Feeling mo siya na. Feeling mo siya yung makakatulong sa'yo financially, emotionally, physically. Okay? I'm getting the energy na talagang, feeling mo talaga minsan, pile number 2, parang nasasakal ka rin minsan. Okay? Kasi nga, masyado siyang protektado. Kasi siloso, may pagkasuloso din yung person o silosa yung person mo. Okay? Yeah. So, what else? Ano sa tingin nila na naramdaman nila sa person? Okay. Yeah. And to some of you might be dealing with multiple people. Siguro right now, yung iba sa inyo pile number 2, maybe you're dealing with 2 people. Okay? Sa isipin mo ngayon. Okay? So, yung isa dito, may sasakyan, mapera, financially okay. Yung isa naman sa inyo, matured. Yung matured, yung may pera, baka nga baliktad ang energy. Yung isa, mapera, mature, siguro may boss energy dito. Financially supportive, talagang sinusuportahan ka ng taong ito. At kaya ka rin niyang suportahan. Kung hindi ka na naman niya binibigyan ng pera, or siguro parang ano lang dito, parang fling-fling pa lang kayo, hindi talaga yung in a relationship, pero meron naman dito na in a relationship na yung iba naman is crush lang. You are dealing with somebody na kaedad mo, or may pagkabatang isip, or talagang ano lang, talagang may you're dealing with a person na may pagka-boss energy. Either ano siya, magaling sa trabaho, or I'm hearing like, siguro ano siya, if it's about the studies, may pagka-bata or kaedad mo, kung ikaw ito nag-aaral na, siguro magaling to, may ano siya, leadership. Okay, matalino. Yeah. Kaya talagang itong taong ito ay, ano siya, maraming nag-a-admire sa kanya. Same thing sa person mo. Alam ng person mo, marami din nag-a-admire sa iyo. Okay? At ikaw ay magaling. So, parehas kayo ng nararamdaman. Parehas kayo ng more on admiration. Okay? So, move on na tayo. If ever na hindi ka nakaresonate sa tingin ninyo na nararamdaman ng person ninyo, baka hindi itong para sa inyo. So, move on na tayo. Alamin natin yung totoong nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay? Spirit guide and just, ano ang totoong nararamdaman ng person nila kay pile number 2? Totoong nararamdaman ng person nila kay pile number 2. Ay, ang dami yatang pumili ng ating pile number 2. You guys are very psychic. Okay? You guys are very psychic. Or maybe you're dealing with the person na napaka-psychic, intuitive. Okay? Or maybe your person know na ikaw ay psychic, pile number 2, kasi ang dami sa inyo dito psychic eh. Okay? Yung spiritual level niyo is talagang mataas. Yung spiritual level niyo dito, pile number 2. Parang talagang most likely alam niyo na. Alam niyo na yung resulta. Alam niyo yung totoong nararamdaman ng person mo. Okay, sa'yo. Yeah, talagang lalabas si the moon. Okay? Yeah, very psychic, intuitive. Parehas kayo both of you na-realize ko lang dito ha. Psychic. So, parehas kayong napaka-psychic. You are dealing with the person na very psychic. May pagka-angelic. Parang angel in disguise yung person. Either this could be you or your person. Okay? Yeah. Oh my God. Yeah. So, siguro, yung iba sa inyo, parang you are waiting for you are waiting for the person na maging available, na magkaroon ng way
kung hindi pa kayo kinasal or hindi pa kayo kinasal ng person ninyo, maybe your person is looking forward na maikasal kayong dalawa one day. Your person sees you to be a future wife. Okay? And yung iba naman sa inyo, hold on, parang naano ako Yung iba naman sa inyo, your person is like angels in disguise. So, nakikita ka rin niya as an angels in disguise. Okay? Pile number 2. So, ang totoo niya nararamdaman sa'yo, he sees you na, or she sees you. So, it doesn't have to be the gender here, okay? So, nakikita ng person mo, you guys are very secretive. You guys are very intuitive. And, nakikita niya na maluho ka, pile number 2. Okay? Siguro nga, you guys are good looking. Okay? Very seductive, sexy, charismatic. And your person sees you na you are the person na, ikaw yung tao na, talagang you are trying your best to reach your goal. Okay? You're trying your best na, kahit naghihirap ka man, you're trying your best na, when it comes in this connection, na maibigay mo. Ramdam na ramdam niya na, you are trying your best to bigay, to bigay, to give all what you have. Okay? Na maibigay mo sa kanya yung lahat-lahat na kaya mong maibigay. Okay? Kasi nararamdam ng person mo na you are a fighter. Okay? Na you are trying to fight this relationship, this connection. I'm getting na parang may distance. Parang may distance sa yung dalawa. Okay? Siguro parang maybe you are dealing with a person na dalawa. Parang may dalawa dito na dapat niyang pagpipilian. Okay? Yeah. Parang may secret. This relationship have a secret. Yeah. This relationship is not just like a normal relationship. This is very serious. Okay? Parang when it comes to this connection, talagang ang daming struggle. Yeah. Parehas naman kayo. Your person also is trying to reach the goal na magkaroon ng balance itong relasyon ito. Or in this connection. Talaga sigurong mahirap itong connection ito. Parehas kayong may pinagdaanan. Yeah. And you too, parehas kayong intuitive. May pagka-psychic kayo. Pwede kayo intuitively thinking, will say, kung iniisip mo siya, iniisip ka rin niya. So para guys na maging mas effective inyo yung ninyo, yung awakening ninyo, or siguro yung iba sa inyo is in awakening process, or para talagang mas mag-strong yung intuition ninyo at saka yung pagka-psychic ninyo, try to do more on a meditation. Okay? Yeah. Kasi nasa-sense mo rin yung person mo at nasa-sense ka rin niya. You guys are probably like, parang nagpapadala kayo pareho ng ng mensahe. It could be also dreams. Kasi even sa panaginip niya, sa pagtulog niyan, napapanaginipan ka rin niya. Okay? Yeah. Para bang yung iba naman sa inyo, parang may pinili siyang iba. Yeah. Parang yung iba sa inyo may pinili na siyang iba. Yung iba nga sa inyo dito is napanaginipan mo na siya or nagkita kayo sa panaginip kahit may distance. Kahit naman napunta na siya sa iba. Okay? Hold on. Let me clarify more about your person's feeling. Spirit guardians, can you tell me more about yung totoong nararamdaman ng person nila? Kay pile number 2. The person in their mind, yung totoong nararamdaman nila. Kay pile number 2. Ano ba talaga ang tunay niyong nararamdaman kay pile number 2, please? Spirit guardians. Okay. Page of Wands and 10 of, yeah. When it comes to this relationship, talagang may talagang may hadlang o siguro maraming hadlang, humahadlang sa relasyong ito, or siguro talagang this relationship need, or this connection needs more work. Kailangan talaga ng
marami pang pagtatrabahuin itong relasyon ito. Okay? Siguro parang may kulang. Para bang yung iba sa inyo parang na-discourage yung person mo sa'yo kasi nakikita niya siguro pera lang yung habol mo or may ibang habol ka besides sa kanya. Siguro parang nakikita niya na may may pagkabulero or pagka ano ka, pile number 2. Kaya parang nagkakaroon ng gap sa connection ito. Yung iba naman sa inyo, mahal na mahal, may gusto siya sa'yo. Your person's really like into you, pile number 2. Yun nga lang, parang ang daming mga pagsubok, okay, na kailangan niyo pang pagdaanan sa itong connection na ito. Okay? Your person sees you very attractive, okay? Wise, maganda, okay? Yeah. Like again, para bang ang problema niya is wala siyang confident, pile number 2. Kaya siguro parang para kasi meron siyang pagkakaano parang nahihiya siya. Kasi alam niyang marami kang marami kang admirer. Maraming tunay na nagmamahal sa iyo. Parang siya naman, hindi naman yata ako magugustuhan ni pile number 2. Kasi tignan mo siya, langit siya, lupa lang ako. Wow, sana all. Yung ganong energy. Hindi to para sa lahat Yeah. So, para talagang siguro sa ngayon, parang pinofocus na lang niya sarili niya sa bahay niya, sa karir niya, okay? Sa mga pangarap niya na mag-build niya itong lahat. Okay? Like again, yung iba naman sa inyo, yung person sees you, parang na-discourage naman siya. Kasi parang, if you're dealing with somebody na mapera, okay, or may someone here na maluho. So parang na-discourage yung person mo sa'yo. Kasi, hindi ka open. Okay? So parang, why would I stay with pile number 2 knowing na marami siyang admirer, maganda siya, okay? Or guwapo, maraming humahanga sa kanya, tsaka masyadong mysterious, okay? And I really don't know much about pile number 2. So parang kulang, okay? When it comes in this connection, talagang may kulang sa knowing to each other about this connection with your person. So kaya, parang focus na lang siya Focus siya sa sarili niya, focus siya sa pamilya niya, focus siya sa bahay niya, okay, sa career niya, sa mga pangarap niya, parang doon na lang siya. Yun yung energy na kukuha ko. Yeah. Yeah. Maybe you are dealing with your karma. Okay, or karmic person. Yeah, maybe you are dealing with a person na boss. Okay? Or a boss energy. Okay? Or talagang may rank siya. Even sa school, sa trabaho. Okay? Yeah. Talagang magaling yung person mo. Kaya siguro talagang nahumaling ka sa person mo at siya din nahumaling sa'yo. Kaya lang, yung iba naman sa inyo may gap talaga. Kasi masyado kang gwapo, maganda, pile number 2, kaya nagkakaroon ng conflict sa isipin niya, sa pag-iisip niya. Okay? Kung ikaw naman tong masyadong confident, yung person mo naman, talagang low vibration, hindi masyadong ma-confident sa sarili. Kaya parang bihira. Imposible si pile number 2 na mapansin ako. Okay? Tsaka yung iba naman sa inyo, para talagang parang hinintay mo na mag-sorry. Meron dito pa na naghihintay ng sorry. Siguro talaga magkaroon kayo ng away or conflict. Okay, pile number 2 sa sitwasyong ito. But both of you guys are like, talagang meron dito may away Siguro nagkaroon ka ng away, yung pagkakahiwalayan. Pile number 2. Okay, siguro nagkakaroon ng ending sa sitwasyong ito. And maybe until now, pile number 2, you are still, siguro hanggang ngayon parang nilulong or hinahanap mo pa rin yung person mo or iniisip mo pa rin yung person mo or hoping na sana ay magbalik siya. Sana ay mag-sorry siya or siguro ikaw tong gusto mag-sorry. Okay? So, vice versa. Just take what you think or yung para sa iyo dito na energy. Okay? Yeah.
So, you are hoping or wishing na sana ay itong person mo ay magkita kayo muli at magkaroon ng proper communication. Okay? Siguro nagkaroon ka ng pagtatalo. Siguro nasaktan ka niya, nasaktan mo rin siya. Yeah. Kaya feeling mo siguro, pile number 2, ikaw ang panalo. Yeah. Yeah. Parang feeling mo satisfied ka, but then deep inside, deep down, you are still longing with your person. Iniisip mo pa rin siya because of what happened. Okay? Yeah. So ngayon, yung person mo, your person is trying to hide their feelings. Sinusubukan niyang mag-move on. Kasi para bang dalawa. Siguro nung time parang nagkaroon siya ng another choice, another person. Okay? Yeah. Yeah. Yeah, siguro you are dealing with a person na married na, pile number 2, or something like that, parang committed na. So siguro you are hoping na magkaroon kayo ng ng closure, proper closure. Yung iba dito sa inyo. Okay? So again, your person is most likely talaga is focusing on his finances or her finances instead of thinking more about you. Siguro nakapag-move on na siya. Okay? Yeah, and you are still holding on in that situation. Yeah. So, alamin natin yung advice. You know what? Bago yung advice, alamin natin kung ano talaga yung nararamdaman ng puso niya sa'yo. I speak it and just let me know, pile number 2's person, their true feelings in their heart. Anong gustong sabihin ng puso nila? Okay? I feel you leaving me behind. Yes. Yeah, meron tayong ditong pagkaka-move on, di ba? So, vice versa, baka ikaw itong gusto mag-move on na. But you're, like again, meron tayong dito, di ba? Intuitive. So, parehas kayong nakakaramdam ng, kung iniisip mo siya, iniisip ka rin niya, parang may connection talaga kayong dalawa. So, kaya siguro, naging mas focus na lang yung person mo sa career niya, sa ibang gawain niya, kasi nararamdaman niya or nakikita niya na nakapag-move on ka na, pile number 2. Meron tayong ditong I love you. Yeah. Deep inside, yung puso niya, still care for you, pile number 2. Mahal na mahal ka pa rin ng puso, ng person mo. One more message for our pile number 2, please. Ano talaga ang tunay na nararamdaman ng person nila? One more, please, Spirit and Angels. One more. I want to be more than friends. See? Yun nga talaga. Siguro, you are dealing with a person na as a friend, as a circle of friend. Again, meron tayong dito na ikaw itong maraming admirers or in a group of friends, a group of people. Okay? Siguro, you are treating this person as a friend. Okay? Tinatatawag mo siyang kaibigan lang, pero hindi lang kaibigan ang gusto niya. Gusto niya mag-level up itong relasyon ito, itong connection ito. And that's why, parang, your person is also trying hard na mag-build itong connection nito, na mararamdaman mo yung nararamdaman niya. Siguro, kasi nga, di ba, intuitively nararamdaman mo siya. And same thing sa kanya, intuitively nararamdaman ka rin niya. So, you guys are trying na parang kinakalaban mo yung nararamdaman mo sa kanya. Na hindi naman siguro ako love ni pile number 2, ganyan. Okay? At yung iba naman sa inyo, okay, again, your person is focusing on their career, okay, maybe your person already married, okay, and most likely, focus siya sa finances niya, and your person want you to, hoping na, let go muna siya, move on na. Yeah. That's our bottom of the deck, okay, we need each other go, let go na. Kasi parang na lang siya, wala nang kasi married na siya, committed na siya. Talagang stick to one, may napili na siya eh. Hindi to para sa lahat ha. So we have here the advice, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. So meron tayong ditong give and take. Okay, pile number 2. Kung talagang para kayo sa isa't isa, para kayo. Kung hindi, bitaw na. Okay? So that's it for today. For you, pile number
2. Sana ay nakaresonate kayo. And sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. Feel free to leave your comment below what you think about what you the pile you choose. And I hope to see you guys in my next reading. I love you guys and thank you. Bye! Hello, pile number 3. Kamusta po kayong lahat? So, ang reading natin ngayon is, sa tingin mo, ito ang nararamdaman ng person mo sa iyo versus ang totoong nararamdaman niya sa iyo. Okay? So, for those who choose pile number 3, kamusta po kayong lahat? Sana ay lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay, you know what? Ito na muna ang gamitin natin. Wait lang. Gamitin ko muna yung ibang tarot decks. Okay. Alright, saglit lang. Parang talagang ready na si pile number 3. Talagang nakaupo lang at talagang sabi na, sige na, bilisan mo na. Dahan-dahan na. Saglit lang ha, pile number 3. I know you can wait. Okay, talagang shuffle natin ng maayos para makuha natin yung energy. So guys, as a reminder, this is general reading. Okay? Just take what is for you here, leave the rest. Kasi hindi ito makaka-resonate para sa lahat. So, Spirit Guardian Angels, ano sa tingin nila? Well, sa tingin nila ito ang naramdaman ng person nila, Spirit Guardian Angels. For the person, sa tingin nila ito ang naramdaman ng person nila sa kanila. Okay? You might be dealing with a person na successful. Okay? Spirit Angels, pile number 3's energy, please. Tingin nila itong naramdaman ng person nila. Okay? Very beautiful energy here. King, Knight of Swords, Ace of Pentacles, and the Empress. So, sa tingin ng person mo na ikaw ay, or sa tingin mo itong naramdaman ng person mo, ikaw ay maganda, nasa iyo na ang lahat, financially, ikaw ang rena, ikaw ang queen, okay? So, meron tayong empress, parang ikaw ang queen, okay? You are the one, okay? So, yeah, you are the only one, okay? You are very confident, napaka-confident mo, pile number 3 na, na ikaw lang talaga ang gusto ng person mo, okay? Na mahal ka ng taong ito, and your person's very, napaka-humble, and there's like a leadership, okay? Tahimik, yeah, at magaling. So, your person, sa tingin mo na ang naramdaman niya sa iyo ay talagang bossy. Alam mo na bossy ka, at alam mo na alam niya ng person mo. Siguro, minsan may nagreklamo na siya na napaka-bossy naman ni pile number 3. Pero alam niya rin sa sarili niya. So, accept naman niya, okay, na bossy ka. Pero, alam mo na ang naramdaman niya sa iyo ay ikaw lang talaga. So, maganda ka, nasa iyo na ang kasisihan, ang kagapuhan, financially stable, okay? Yeah. So, parang wala nang hanapin yung person mo, okay? May pagka-childish man, pero alam mo na mahal mo siya, okay? Na, yeah. What else? Yeah. There's so much passion, love in this relationship. Okay? Talagang, this is like more on, true love. Yeah. So, very positive. Gusto ko yung energy ng pile number 3. Okay? Napaka-positibong energy dito. Most likely, this is about true love. Okay? You are your person's true love, and you know na siya din yung true love mo. Okay? So, alamin pa natin, ano talaga ang naramdaman ng person mo sa'yo. Ngayon, Spirit Guardians, ano ang tunay ng naramdaman ng person nila? Kay pile number 3. Ang totoong naramdaman ng person nila. Parang gusto tong lumabas. Spirit Guardians, ano talagang totoong naramdaman ng person ni pile number 3 sa kanila? Okay. Isang gazillion na ang lumabas. Labas na lang natin ito. Okay.
So yeah, there's so much passion. Talagang mahal na mahal nyo ang isa't isa. Kasi same thing din, yung person mo, mahal na mahal ka rin niya, at hindi na siya, you bring the light or you brought the light for them. Okay? Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa kanya. Okay? Ikaw ang nagbibigay sagot. Okay? Sa lahat-lahat para sa kanya. Sa kahirapan, emotionally, physically, mentally. Okay? Yeah. There's so much love, passion, and kung ano yung iniisip mo sa kanya na sa tingin mo ang naramdaman niya sa'yo, it's true. Okay? You guys are very intuitive. You have a type of leadership. And you deserve mo, alam mo sarili mo na deserve mo na mahalin ka ng tao mo, ng person mo. Okay? And same thing. Yeah, it's true na talagang tunay ang pagmamahal niya sa iyo. Okay? Your person feels true love between the two of you. Okay? And siguro your person is dealing with maybe you're dealing with a third party. Okay? Yeah? Hindi to para sa lahat tayo. Meron ditong babaero Okay? Yung isa is true love. More on true love. Pero meron ditong isang person na committed into two people. Okay? Para nagkaroon siya ng commitment sa inyong dalawa. Para nagkaroon ng third party dito. Para bang nagkakaroon siya ng either ikaw or siya. Nahihirapan siya kasi parang dalawa kayong mahal na mahal niya. At yung iba naman sa inyo dito, meron din dito na ikaw ang sagot sa kanyang mga pinapanalangin. Okay? Your person can provide you. Okay, financially stable. Maybe you are dealing with a person na mayaman or magaling sa financial. Okay? May pagka-boss energy. Yeah. You know, siguro ikaw naman to na alam mo na kaya kang suportahan ng person mo. Parang parehas kayo. Okay? Kung ikaw man tong mahirap and dealing with a rich person, yes, your person can also provide you financially. And there's true love here. Kahit na malayo kayo, nagkaroon dito ng ng long distance. Hindi naman sa mahirap. Kasi dito, 'di ba, sa file natin dito or sa group sa natin dito, tarot reading. This is general reading. So, hindi ito makakasunod sa lahat, okay? Kasi marami din sa inyo is long distance, dealing with long distance relationship or connection. So, yung iba sa inyo dito, your person, kahit na your person is, nasa malayo kayo, nagkakaroon ng distance, okay? But, there's so much passion in love, okay? Ang dami ditong pagmamahal, parehas kayo na naramdaman. Kung ikaw to naghahanap ng tunay na magmamahal sa'yo, your person is still the same thing, okay? Ikaw ang sagot para sa kanya. Ikaw ang nagbibigay sagot sa mga hinihiling niya na sana ikaw na. Yeah. One day, your person is finding their way to come back with you, na magbabalik siya. Meron ditong pagbabalik. If you're dealing with a person na ex, okay, your person is coming back. Okay? So, right now, siguro, meron din ditong parang minamanifest ka. Meron tayong manifestation dito. Parang minamanifest ka na sana maging kayo. Sana magkakabalikan pa kayong dalawa. Yeah. At meron naman dito sa inyo, kasi paras kayo dito, parang if you are dealing with your ex, file number 3, same thing, your person manifesting you. Because the two of you, parehas kayo naramdaman. There's too much passion, love between the two of you. Okay? At meron naman dito sa inyo na dealing with multiple people, na dalawa kayo, kasi hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya. Struggle siya. Kaya parang sa kanya, sikreto na muna. Hindi niya pinapaalam sa iyo. There's a secret. May sikreto dito Okay? Kasi parehas kayo nagbibigay ng kasayahan sa kanya. Yun lang, hindi niya nakikita kung alin sa inyo. Hindi pa niya nakikita yung tunay na sagot. Kung alin dito ang
ang pipiliin niya. Kasi meron itong pagpipilian major choices. Alin sa inyo? Kasi sa tingin niya, nagkakaroon siya ng you persons dealing with dalawa kayo sa buhay niya. Dalawa kayo na minamahal niya. Kaya hindi niya alam kung alin sa inyo. Okay? So, for sure, sa iyo naman, pile number 3, hindi lahat sa inyo, alam mo na mahal ka ng person mo, at totoo yan. Yun nga lang, lingid sa kaalaman mo, you're dealing with a person na dealing with multiple people here. Okay? So, okay. Let's find out more, okay, about the person na alamin na natin dito yung yung third party, spirit angels, para alam mo na, kasi hindi mo alam File number 3, hindi mo alam na your person, if you're in a relationship, kung kayo ay ikaw at ng person mo ay in a current relationship, okay, alaman natin. Kasi hindi mo alam ang alam mo lang, mahal na mahal ka niya. Pero deep inside, yung person mo, dalawa kayong mahal niya. Okay, may tinatago siyang lihim. Spirit, can you just tell me more about the person? Who is the person nakadeal ni pile number 3? Okay? Oh my God, the lovers. The lovers. Yes, there's so much passion between the two of you. Kaya siguro talagang, talagang, baka married ito. I'm getting like married. Isa sa inyo married. Baka ikaw naman tong married, pile number. Okay. Either dalawa kayong married na or magulo ang energy kasi pareha pa general reading ito, diba? So either ikaw ang married or you're dealing with a married person or both of you are married already. So parang your person still can't get over you. Okay? So if your person's already married, parehas kayong married, so parang parehas pa rin kayo na hindi kayo makaget over sa isa't isa. Okay? So the two of you still have that feeling that love each other. Okay? Yeah. Siguro talagang, para bang minamanifest ng person mo na magkaroon ng freedom, isa sa inyo magkaroon ng freedom. Okay? At magkabalikan. Yeah. What more, Spirit, can you just tell me more about pile number 3's person? Sino ang kadil nila? Yeah. Yeah. I'm getting like, manifestation, minamanifest ka ng person na ito nang sanay may pagbabago sa sitwasyong ito, maiba ang sitwasyong ito, magkaroon ng clarity, yun ang minamanifest niya sa koneksyon ito, okay, ng person mo. Naway sanay magkaroon ng changes, pagbabago, okay, magkakaroon ng freedom, either ikaw na magkakaroon ng freedom o siya magkakaroon ng freedom ng kadil niya. Kung siya naman ito ang may asawa na, okay, baka waiting siya or minamanifest niya na magkaroon ng freedom or makaalis siya sa relasyong ito. Kasi stuck na-stuck siya sa isang sitwasyon. Okay? So, yeah. Kasi gusto niya, parang minamanifest niya na na magkaroon ka ng baby, na maging kayo, na ikaw maging asawa niya. Okay? Kasi nakikita niya na ikaw lang. Your person sees you. Para bang siguro, noon, dalawa kayong pinili niya, kaya nagkaroon ng kahiwalayan, tapos kinasal siya sa iba, and then later on, nagkakaroon siya ng pagkakamali. May realization siya na, mali pala ako ng pinili, dapat pala si pile number 3 ang pinili ko. Kasi parang, mas na-imagine niya na, ikaw ang napapangasawa niya, okay? Kasi meron ditong, what if? What if si pile number 3 ang naging asawa ko? What if nagkaroon kami ng anak? What if naging kami? May mga what if siya. So kaya parang bang nagkakaroon siya ng manifestation na sana itong relasyong ito, itong toxic relationship or na hindi siya masaya, na sana ay magkaroon ng pagbabago, na magkaroon ako ng freedom, na makaalis ako sa relasyong ito, makaalis ako sa bahay na ito, at sana ay magkakaroon pa ng second chance or pakikita namin ni pile number 3. Okay? Talagang pinag-iisipan ni ng person mo, pile number 3, itong connection ito. Marami siyang talagang palaisipan.
ikaw lagi ang iniisip niya. Yeah. Kahit na nagkaroon ng long distance, siguro you're dealing with a foreigner or pagkakaiba religion or skin color, something like that. Yeah. Ang daming sadness. Nakakaramdam ako ng sadness sa connection ito. Kasi itong connection ito ay parang, ay hindi siya madali. Okay? If you're dealing with a third party situation, parang nahuli. Huli na ang lahat. Kasi pares na kayong committed. Either ikaw ay committed na, yung iba sa inyo ay ikaw ay married na or committed na sa isang relasyon at siya din ay committed na rin. Okay? Yeah. So, alamin natin kung ano talagang tunay niyang nararamdaman sa iyo. Pile number 3. Spirit Guardians, ano ang gustong sabihin ng puso nila? Ng person ni pile number 3. Ano ang nasa puso ng person ng pile number 3? Na gusto nang sabihin kay pile number 3. Anong dapat lang malaman? Ano ang nasa puso nila? I feel you even though we are apart. See? Marami. You guys, if you are drawn to pile number 1, parang ano siya sa pile number 1? Okay? Pile number 1 yata yun. Okay? So, yeah, meron ditong pag-iisip. Kahit na nasa malayo siya, you guys are like sensing each other. Okay? More on intuition. Okay? Talagang true love. You are dealing with a true love. What else, Spirit Angels? Pile number 3 situation, please. Pile number 3. Ano ang nararamdaman ng person nila sa puso nila? Ano na nasa puso nila na gusto na malaman ni pile number 3? I couldn't let you get close to me. Yes. Meron ditong takot siya. Takot siya na maging mapalapit siya sa'yo kasi alam niya na there is so much chemistry. Talagang yung chemistry ng dalawa talagang malakas. Talagang inlababo siya sa'yo. At kahit ikaw din, inlababo ka pa rin sa person mo. Kaya nga ayaw niya mapalapit siya sa'yo. Or magkaroon kayo ng connection ulit or something like that. Kasi your person's trying to avoid this connection again. Kasi baka magkakaroon na naman ng problema. Kasi maybe the two of you are trying na sinubukan nyo magkaroon ng I don't know, closure. I'm hearing closure. Your person want closure in you too. Siguro hindi ka nagkaroon ng magandang closure. At yung iba naman sa inyo, your person is trying to move on, okay, in this connection. Kasi nga siguro ka na committed. Isa sa inyo may committed na eh. Okay? So, yeah. What else, Spirit? Ano pa ang naramdaman ng person na nasa puso nila? Okay. Ano ang tunay na naramdaman nila? Yeah. I want to be more than friends. So, this is also from pile number 2. Siguro from pile number 2 or pile number 1, choose pile number 3. So, talagang nag-mix yung energy natin dito. So, I want to be more than friends. So, you guys, maybe, yun nga lang, yes, if you are in a relationship already, pile number 3, syempre, di ba, committed ka na. So, you just treat this person, tinatrato mo lang siya na just a friend, a colleague, kaklase lang, katrabaho lang, kasi committed ka na. But your person, the person in your mind right now, your person they want more than that. Gusto nila mas higit pa sa pagkakaibigan. Okay? Kasi your person is really in lababo still for you. Okay? Yeah, meron ditong I look for you everywhere sa bottom of the deck. I look for you everywhere. Yeah. Your person missing you. Siguro, if you are already committed, pile number 3, kung ikaw itong nagkaroon, siguro, we'll say, kung nagkaroon ng pagkakahiwalayan or I'm hearing like ghosted, okay? Kung ikaw itong bumitaw at nagkaroon ng karelasyon na sa iba, your person is looking for you everywhere. Like, hoping na magkaroon siya ng parang kaparehas mo. Okay? Yun nga lang, para bang deep inside, nahihirapan siya magkaroon ng kaparehas mo kasi nag-iisa ka lang. Yeah, meron tayo nitong I replay our conversations over and over. Talagang binabalik niya yung mga happy moments niyong dalawa. Yung mga, siguro may mga text messages pa siya na nasa cellphone pa niya, yung mga luma. Inuulit-ulit niyang basahin.
I'm also getting like same to you. Parang parehas lang kayo ng energy. Parehas pa rin kayong in lababo, hindi pa rin nakapag-move on. Yun nga lang, mahirap mahirap itong energy nito, itong sitwasyon ito. Okay? Talagang kailangan pa ng maraming process, papuproseso sa connection ito. Kasi kung parehas kayong may komitado na, committed na, or both are in a relationship, hindi naman pwede na you just gonna let go of your person right now. Okay? Yung karelasyon mo ngayon. Kasi merong mga tao sa paligid mo na masasaktan. Lalo na kung ikaw man ay married na, di ba? At may mga anak na. So, ayaw mo naman na masaktan ng mga anak mo. So, yun talaga. Both of you are trying to let go or makapag-move on. Okay? But deep down, mahal niyo pa rin ang isa't isa. So, final message here. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So yeah, I'm getting like some of you here, you deserve better. Okay? If you're already committed, kung komitado ka na, pile number 3, then focus ka na lang talaga sa person mo, sa current person mo. Hindi na yung sa taong iniisip mo ngayon, sa past person mo. Because you deserve better. Okay? Hindi mo na kailangan bumalik pa sa nakaraan. Move forward. Yeah. Kasi siguro yung napili mo, kaya ka namang mahalin, kaya ka namang your person can provide you what you need, what you want. Kaya naman yung ibigay yung kailangan mo, yung pangangailangan mo. Siguro ang talaga, no, file number 3, hindi talaga lahat, no, na nakapag-move on na. Hindi basta-basta. Lalong-lalo na you are dealing with your true love. Okay? Yeah. So, again, focus on yourself ka na lang, file number 3. And kung sino man yung nakarelasyon mo ngayon or married ka na, then go ahead. Just, yun naman talaga, yun na yung napili mo eh. Okay? It's just a destiny. It's just a matter of time kung may pagbabago ba. If you're still in a relationship, then if you're not happy, if you're still thinking with your person, then you don't have to be with another relationship. Hindi mo na kailangan pa to be in a relationship just because you want it. Just because you are, yung talagang nasasaktan ka. Parang naging panakip butas mo na lang yung another person mo. Okay? Then, let go. Okay? And maybe one day, you and your person, pag nagkaroon kayo ng chance na magkitang muli, at pareha kayong eksaktong parehas kayong free, then maybe it's the destiny for you na magkita kayo muli and to be together again. Baka may part 2 pa or pagkakabalikan sa inyong dalawa. Okay? Yeah. We have here, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Yeah. So, hindi mo naman kailangan mag-stuck sa sitwasyong ito. Lalong-lalo na mahirap na. If you are dealing with third party or if you're dealing with a person na married na or committed na, yeah. So, put space in your heart. Okay? Siguro nahirapan kang makahanap ng true love. Then, leave that space. Hayaan mo lang yung space sa puso mo. And then one day, you will meet the true love, the true person that you are destined to be with. Okay? So again, hindi maganda na to be in a relationship na hindi naman talagang para sa'yo. Kasi alam mo yan sa sarili mo na if you're in a relationship na your person is the one. He or she is the one. Okay? Kasi alam mo sa puso mo, hindi ka pa nakapag-move on sa person mo. They're still in there. That feeling. Okay? Kung hindi ka talaga satisfied sa current relationship mo ngayon, hindi pa naman kayo kasal, then leave a space in your heart until you find the right person. Kasi you deserve the person who truly care and love you. And same thing to you. Kasi meron sa inyo dito na you are still looking forward to be in love again. To be love, a true love again. Kasi again, always think you deserve, better. And you know that, kung sino yung tunay mong mahal,
I know you still love your person, itong person iniisip mo ngayon, yun nga lang, your person might be committed na, much better na focus on yourself and mahalin mo sarili mo. Okay? Yeah. So hanggang dito na lang, file number 3. Sana kayo naka-resonate at hindi ko na hahabaan pa. And I hope to see you guys in my next reading. And if ever na naka-resonate kayo and masaya yun, di pa ako naka-resonate kayo. Sana nga lahat naka-resonate. But anyway, feel free to leave your comment below what you think about your pile. Okay? And I hope to see you guys next time my next reading, and I love you guys.